Hello humble bakers, kamusta po kayo? So nag-crave ako ng chocolate croissant or pan o chocola, kaya sabi ko gagawan lang ako from scratch. So after kong gumawa ng dough, nilagay ko lang sa ref, and then gumamit lang ako dito ng isang butter. Ang ginamit ko dito is Arla, and then finlet ko lang. Gumamit lang ako ng rolling pin and binalot ko yung butter sa cling wrap. So finlaten ko lang yung butter ng approximately mga 5 to 7 millimeters siguro. So nahirapan ako dyan sa stainless steel kasi maingay. So nag-transfer ako doon sa wooden table. Then after kong ma-flat yung butter, nilagay ko ulit sa freezer. So kinuha ko na yung dough and in-unwrap ko na. And then kailangan natin itong i-flat. So after kong ma-flat, mga approximately mga 7, nilagay ko na yung butter sa loob. Tapos pinalaman ko na dun sa dough. Then after, finlat ko ulit yung ating dough. Kinat ko lang yung edge or tinrim ko yung edge. And then finold ko lang yung ating dough. After kong i-fold, nilagay ko ulit sa ref para lumambig. Since ang kalaban talaga ng croissant or any benoiserie is yung matutunaw yung butter sa loob. So, kailangan malamig yung area nyo. By the way, yung temperature ng aircon ko is nakaset ng 18 to 20 degrees Celsius. So, medyo malamig talaga dito sa aking kitchen. Pumapalo siya ng 19, 20, 21. Ayan. Then, after nun, niroll ko lang ulit yung dough. And nakita ko na natutunaw na ng bahagya yung butter. So, nilagay ko ulit siya sa freezer. Then, after nun, fold lang ulit. Lagay sa freezer. Then, roll ulit lang natin ng manipis. So, paulit-ulit lang yung ginagawa ko dito. And nilalagay ko siya sa freezer just to make sure na hindi matutunaw yung butter. Kasi wala pa tayong dough sheeter. After nyan, nilabas ko lang ng freezer and then dahan-dahan kong finlat ulit yung ating dough. Tapos, nagsukat na ako nung dough kung okay na siya. Since medyo maliit pa yan, nilagay ko ulit sa freezer. And then after 10 to 15 minutes, kinuha ko ulit sa freezer tapos niroll ko lang at pinapanipis ko lang. So, yun yung characteristic ng Benoiserie. So, thin layer ng dough, tapos alternating din yung layer ng butter. So, kaya nagkakaroon ng flaky. Ito yung gagamitin natin. Binigay itong sample from Embassy. 52% dark chocolate. So, it's real chocolate and it's couverture. So, I'm sure masarap to. And kinuha ko na yung ating dough and ipa-flat ko ulit siya. So, yung measurement nito medyo technical din. Kaya kailangan pantay yung ating pagkakahiwa dun sa ating dough and at the same time pantay yung layers niya or hindi mataas yung kabilang side, hindi mababa sa kabilang side or else pangit yung kalalabasan. So, nag-measure lang ako dito and tinrim ko muna pala yung gilid niya. After kong itrim yung gilid, yung sa kabilang side naman, just to make sure na perfectly rectangular yung ating dough. Then after nyan, in-slice ko or dinivide ko sa 6 equal parts yung ating dough. And then after kong i-divide into 6 equal parts, naglagay lang ako ng 2 pieces ng chocolate sticks or chocolate batonets or batons ang tawag dito. It's 52% couverture chocolate from Embassy. So, I'm still trying out kung kamusta yung lasa ng Embassy, but I have a very very good feedback and nag-research din ako sa company na to. So, going back, so after kung ma-divide yung ating dough, so kung makikita nyo, I use measurement or ruler kasi gusto ko equal parts talaga siya. And then, dinouble check ko pa nga yung thickness nito. And then, you have to use also a sharp blade. Like for example, this one, gumagamit ako ng cutter. Kasi pag gumamit kayo ng knife, tendencies pwedeng masira yung dough nyo. So, ayan. Ito yung ating couverture chocolate. And then, maglalagay lang ako ng 2 pieces per pan o chocolate. Then, iro-roll lang natin yan and ilalagay ko na yan sa baking tray. Then, i-proof natin yan ng approximately mga 2 to 3 hours. And, in-adjust ko yung temperature ng aircon from 20 degrees, in-adjust ko siya ng 25 to 26. Bakit kailangan 25 to 26 yung temperature kung saan nyo ipo-proof?
para hindi matunaw yung butter. Tendencies are kapag mainit yung area kung saan kayo nag-proof, matutunaw yung butter, papangit yung layers ng croissant. So by the way, nag-start akong gumawa ng dough at 3 p.m. and I think this is around 8 p.m. na. Yes, sobrang time consuming niya, especially kung mano-mano nyo siyang gagawin. And kailangan nyo ng sobrang malamig na kitchen or else masisira yung layers ng ating dough, yung pinaka layers ng croissant. So, sa mga nagtatanong kung pwede bang gumawa ng croissant or pan o syokola ng mano-mano, yes. But you have to make sure na malamig yung area nyo and it's time consuming. So, kailangan mahaba din yung pasensya nyo. So, ito na yung ating pan o syokola. After nyo, nirest ko lang. And makita nyo, ang ganda ng layers natin. So, natapos ako dito around 10:30 to 11 p.m. ata. Tapos, nirest ko lang yan and then kinain ko na. So, yun lang. So, I hope meron kayo na kung idea kung paano gumawa ng pan o syokola at kung bakit mahal talaga yung presyo ng mga viennoiserie like yung croissant, pan o syokola, pansui, and viennoiserie pa. And sobrang masarap niyan. Na-enjoy ko naman yung ating pan o syokola. Yun lang. Salamat.